Rotary Club of Daet North at Barangay 5 Daet nagkasundo para sa isang taong proyektong isasagawa ng RCDN sa nasabing barangay. Formal lang isinagawa ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Rotary Club of Daet North na pinamunuan ni President-elect Babes Cutauco at Barangay 5 ng Daet sa pangunguna ni Kapitan Agariñon. Layunin ng kasunduan na pagtulungan ng Rotary Club of Daet North at Barangay 5 ang pagpapatupad ng mga proyekto para sa benepisyo ng mga residente alinsunod sa 7 pangunahing layunin ng RCDN. Ang Barangay 5 sa Daet ang napiling benepisyaryo ng mga programa ng Rotary Club of Daet North mula July 2025 hanggang June 2026 na itinuturing na bagsakan ng mga proyektong pangkaunlaran. Dumalo sa makasaysayang permahan ang mga miyembro ng Rotary Club of Daet North na sina Magical President Joshua De Leon, Assistant Governor Marisa Panotes, Past President Mirna De Lejero, Rotarian Attorney Patty Badaguas, Christine Moraledan ng Rotary Club of Metro Daet at incoming Assistant Governor ng Area 4 Group 1. Ako po I'm from Rotary Club of Metro Daet actually, sa Rotary Club Daet North, but then dati po ako sa club nila. Nag-transfer lang po ako ng other club. Well, I'm incoming Assistant Governor po for this coming Rotary year 2025-2026. I'm here po para sumuporta po sa club nila at as well as sa barangay nyo po. Kung baga kung may project po sila at okay po yung schedule ko, I can be here po. Ano po? So, kung baga ang mga assistant governors lang po taga-support and facilitate lang din po kung ano na pong nangyayari sa mga clubs. Well, 5 po sila na club dito sa Daet, lalo po, kaya sila po yung ino-monitor po this coming Rotary year. At ang buong Barangay Council ng Barangay 5, ipinaliwanag ni Assistant Governor Marisa Panotes ang nilalaman ng MOU, partikular ang tungkulin ng Barangay Council sa pangangalaga ng mga proyektong ilulunsad. Ito po sa inyo nakalagay po dito ang obligasyon at responsibilidad na ating mayroon ang Rotary Club of Daet North po at District 3820 at ang responsibilidad din at mga obligasyon ng Barangay 5. So magpipirmahan lang po tayo para maging formal. Basically lang po, sinabi lang naman niya na ang responsibilidad ng unang partido ng Rotary Club po ay mag-provide na po ng mga proyekto dun sa sinasabing 7 areas of focus na yung tinatapos yung sinasabi kanina, una yung livelihood. So, magkahanap po kami ng project na kung pwedeng ibabati sa livelihood po, sa environmental protection, promoting peace, yung mga training po sa ating mga barangay pero actually, bigyan ko dati ng training sa katarungang pang-barangay ko. Yan, isa po yan. So, meron din pong IPTCs, ito po yung mga bababa ng gamot, or kahit ng mga medical ration, kung kakayanin po, And then po, nandiyan din yung promoting clean water. So, kung meron po yung barangay na kailangan ng fuel, yung mga bulong, pag-aaralan po natin, kayo po magbibigay sa amin ng impormasyon na magagamit namin para mag-assess po ng kailangan ng lugar. Tapos po, syempre, kasama po din sa water yung sanitation and hygiene, saving mothers and children. So, yun po para sa mga health ng ating mga ina at ang mga bata po, mga bagong mga natin. Tapos, panghuli po, yung supporting education and growing local economies. So, yun po yung sa education po, yun po yung mga pagbibigay ng libro, o yung mga kailangan po yung pasukan, pwede po sa ano. Mga ehemplo lang po yun ng mga proyektong maaaring maibaba po at matulog sa barangay. So, yan po yung responsibilidad. Doon naman po sa inyo, siyempre po, sabi dito, siguraduhin po yung sabi ng mga kanina yung continuity ng project, proper implementation, pagpili ng mga tamang beneficiaries, at kung may pondo po involved, kung may pondo po, masiguro na ang pondo ay magpupunta po doon sa depository bank ng barangay para mapapakalagaan yung pondo na ibababa po. Kung meron po, hindi po yun. Walang natin kung meron na. So, yan po, mga
nakalagay po basically na kabalangkas po ng division of responsibility ng bawat partido po kami at ng barangay. So yan po ang ating pipirmahan kung hapon sa pumunan ng pinagkakalitan na siyempre po witness niyo po bilang parte ng barangay council. Ayon naman kay President-elect Cutauco, ang Barangay 5 sa Daet ay pinili dahil sa tiwala sa kakayahan nitong pamunuan ang mga programang magbibigay ng positibong pagbabago para sa buong komunidad. Sa amin, talagang yung sinasabi ni Press Just na 7 areas of focus, pinipili namin yun sa term nila, sa iba-ibang barangay. Pero sa term ko, parang yung 7 na yun, sa isang barangay lang namin lahat siya yung parang mas maganda, sabi ko nga, parang maganda ng trabaho kapag kasundo mo yung grupo. Kasi sabi niya, okay, salamat kasi yung grupo naman namin, lalo na yung mga council, mga magaling kausap, kasama, kayo po yun. Sana nga po, pag nag-start na tayo, magkatulungan tayo kung ano ba yung dapat, kung ano ba yung dapat namin gawin, yung mga ganun para makatulong ang Rotary Club ng Daet North sa mga barangay. At napili po nga namin yung barangay. Nagpasalamat naman si Kapitan Reunion sa Rotary Club of Daet North, lalo na kay Cutauco sa tiwala at oportunidad para sa Barangay 5. Aniya ang mga residente at buong komunidad ng Barangay 5 ang lubos na makikinabang sa mga proyektong inilaan. Anyway po, syempre, yung nabanggit nga kanina ni Atty. Marisa na kung ano yung mga dapat namin gawin ng aming council. Siyempre po, malungkot namin po itong tinatanggap. Siyempre, pangangalagaan namin yung mga proyektong ibabawa ninyo at sisiguraduhin po namin na makakarating ito sa mga tao, sa mga beneficiaries po na talagang nangangailangan. At yan naman po talaga ang kulang dito sa amin. Siyempre, maliit ang pondo ng barangay. So, hindi talaga namin na ibibigay ang mga serbisyong kailangan ng aming mga constituents. Kaya ngayon po, nandito ngayon ang Rotary Club of Daet North na sigurado po tayo na makakatulong sa mga pangangailangan ng ating barangay at ang ating mga indigent na mga kabarangay. Yan po, salamat po dahil napili ninyo ang Barangay 5. Para sa CNTV News, ito si Rotarian Mutia Montenegro.